Magandang araw mga bata, ako ang Diwata ng Kasipagan at nandito ako upang maghatid sa inyo ng panibagong kwento. Handa na ba kayong makinig? Tara, sabay-sabay nating tunghayan ang kwento ng isang batang tamad. Si Nico ang nag-iisang anak ni na Aling Sonia at Mang Pedro. Kung kaya't lahat ng naisin nito ay nabibigay agad ng kanyang mga magulang. Nanay, gusto ko po ng laruang robot. Maaari niyo po ba akong ibili? O sige anak, basta magpapakabait ka lang at susunod sa mga utos namin ng tatay mo. Talaga nanay? Salamat po nanay. Tuwang-tuwa si Nico dahil agad nabili ng kanyang magulang ang paborito niyang laruan. Ang saya-saya, may bago na naman akong laruan. Yehey! Ang saya talaga kalaro ng bago kong robot. Kinabukasan, habang naglalaro si Nico ng paborito niyang robot, ay inutusan siya ng kanyang nanay. O Nico, pwede bang ibili mo ako ng toyo at suka doon sa labas para sa lulutuin kong adobo? Inay naman, naglalaro pa po ako eh. Kayo na lang po munang bumili. Dahil sa paglalaro ay hindi sinunod ni Nico ang utos ng kanyang magulang. Nagpatuloy lang siya sa paglalaro. Maya-maya pa ay inutusan ulit siya ng kanyang nanay. Nico, tanghali na. Maghanda ka na ng mga plato at kutsara sa pagkainan. Si nanay naman, naglalaro pa ako eh. Kayo na lang po muna maganda sa lamesa. Muli ay hindi na naman sumunod si Nico sa kanyang nanay at nagpatuloy pa rin siya sa paglalaro. Wee! Ang saya-saya talaga po naglalaro. Oras na ng hapunan at sabay-sabay kumain sina Nico kasama ang kanyang nanay at tatay. Pagkatapos nilang kumain ay muli na namang nakiusap si Nanay Sonia sa kanyang anak na si Nico. Nico, anak, ikaw na mag-ayos at maghugas ng mga kinainan. Naku, naalala ko, meron pa nga pala akong dapat gawin. Inay, pwede po ba kayo na lang muna maghugas ng mga pinggan? O sige anak, ako na lang mag-aayos dito. Lingid sa kaalaman ni Nanay Sonia ay nagsinungaling lamang si Nico sa kanya upang muli itong makapaglaro. Yehey! Haha! Nakatakas ako sa mga hugasin. Nakakatamad kayang gumawa ng mga gawaing bahay. Mas masayang maglaro. Sa pangatlong pagkakataon ay hindi na naman sinunod ni Nico ang kanyang nanay. Kinagabihan, habang si Nico ay natutulog, ay napanaginipan niya ang kanyang robot. Ayoko na makipaglaro sa iyo, Nico. Hahanap na ako ng ibang kalaro. Ha? Bakit naman? Mas masaya kung lagi tayong magkalaro. Napansin ko kasi dahil sa akin ay hindi ka na sumusunod sa mga utos ng Nanay Sonia mo. Alam mo bang dapat ay lagi kang sumusunod sa utos ng iyong mga magulang? At hindi rin magandang magsinungaling para makaiwas sa mga gawaing bahay, Nico. Masama yun. Pero naisip ko kasi masaya kung lagi tayong magkalaro. Masaya ako sa tuwing kalaro kita, Nico. Pero dapat ay sumusunod ka rin sa utos ng iyong mga magulang. Mahalaga na sundin natin ang ating mga magulang. Dahil sa ganitong paraan ay natutulungan at napapasaya din natin sila. Ayaw mo bang mapasaya ang mga magulang mo, Nico? Siyempre gusto ko. Gusto ko mapasaya ang Nanay Sonia ko. Kung ganon, alam mo ang dapat mong gawin, Nico. Dapat ay maging masunuring bata ka. O sige, simula ngayon, susundin ko na ang utos ng aking mga magulang. Maya-maya pa ay nagising si Nico. Nasa tabi pa din niya ang kanyang paboritong robot at naalala ang kanyang mga napanaginipan. Wow, grabe! Kakaiba yung panaginip ko. Tama ang robot ko. Dapat ay lagi akong sumunod sa aking mga magulang. Simula ngayon ay magiging masunuring bata na ako.
Bumangon si Nico at nagwalis agad sa kanilang bahay. Agad na rin siyang sumusunod sa mga utos ng kanyang nanay Sonia. Kung kaya't lubos ang saya sa mukha ni Nanay Sonia dahil sa pagbabagong ginawa ni Nico. Sa huli ay masaya nakipaglaro pa rin si Nico kasama ang kanyang paboritong robot. O mga bata, may natutunan ba kayo sa ating istorya? Huwag kalimutan, lagi tayong sumunod sa utos ng ating mga magulang. Hanggang sa muli, paalam!